So hello sa mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, magbibigay ako ng sarili kong opinion regarding to dun sa road rage incident na talaga namang nag-viral, nag-trending sa lahat ng klase ng social media platform. And then marami ako mga nababasang komento mula sa iba't ibang netizen, na ganyan-ganyan, kesyo ganyan, Sa mga hindi nakapanood ng full video, ako personally, nung yung hindi ko pa napanood yung full video, bumulusok or sobrang nagalit din ako, nainis ako doon sa rider ng Fortuner, Kahit sino naman, di ba? Once na may nakitang ganung incident, may binaril, magagalit din, Pero nung napanood ko yung full video, medyo nag-iba na talaga yung aking reaction, So since nakita nyo naman sa full video mga ka-lifestyle na talaga namang pinagtulungan yung driver ng Fortuner, and then sa tingin ko nagawa niya lang yun kasi prinotektahan niya lang yung kanyang sarili. Unang-una, kung gusto niya talagang patayin or pagbabarilin yun, nung una pa lang kinuha niya na yung baril, di ba? Since hindi niya na talaga kaya, siguro nasakta na siya ng todong-todo, kailangan niya nang gawin yon, Yun yung nakikita kong dahilan kung bakit nangyari yung ganung klaseng incident. And then marami rin ako mga napanood na video, page, content channel na talaga namang misleading information, Tatlo daw yung tinamaan, isa yung patay, 4 yung tinamaan, 2 yung patay, Ang dami, So ako pinanood ko yung statement nung hepe, na pulis na nag-investigate sa pangyayari, So regarding sa kanya, 4 daw yung natamaan ng bala. Yung 2 rider, then yung asawa nung driver ng Fortuner dito daw sa hita banda, then yung isang rider dito sa balikat, then sa ulo yung pinuntirya talaga ng rider ng Fortuner. Pero mga ka-lifestyle, believe me or not, wala pa pong patay. Critical lang po siya until now. Yung rider na naka-helmet, critical po. Kasi marami mga nababasa, nag-arrive pinakagad. Meron akong mga nababasa na akala nila patay na, hindi pa naman nila totally narinig yung statement ng police, So yun, ako dati na-experience ko na yung ganung klaseng incident, yung road rage talaga mga ka-lifestyle. Nagpapunta akong Butuan, then yun na nga, na nagit-git din ako ng isang van for hire, which is nag-init talaga yung ulo namin, nagsalubong talaga yung init namin, pero wala namang barilan nangyari, wala namang suntukan. Meron naman kasing umawat, na ako action talaga, ako papaluin ko talaga yung rider ng van, pero yun na nga, may umawat sa amin. Nangyayari po yung ganung klaseng incident mga ka-lifestyle kasi umiiral kasi yung init ng ulo. Minsan umiiral yung kahambugan, Sa tingin ko yung rider ng Fortuner hindi naman talaga totally mahambog, In the first place, kung meron talaga siyang intention na barilin yung mga yung rider na nagkumpronta sa kanya, binaril niya na kaagad, Yung nagpa-trigger kasi sa kanya during that time, during the encuentro mga ka-lifestyle, is pinagtulungan siya, nasaktan talaga siya ng sobra-sobra, Kaya naman, ang ginawa niya, hindi niya na nakayanan siguro, kinuha niya na yung baril. Ako, neutral ako dito, Then, hindi kasi natin napanood kasi or alam yung totoong nangyari kung bakit hinabol talaga
ng mga rider yung rider ng Fortuner. Hindi talaga natin alam kung sino yung nagsasabi ng totoo. So, nagbibigay lang tayo ng ating opinion regarding sa video na napanood natin. Kung nagbibigay lang tayo ng conclusion natin, hindi talaga natin alam kung ano talaga yung punot dulo. But then, mga ka-lifestyle, I hope that video will serve as a warning para to dun sa mga lahat ng mga motorista na wag po minsan paiiralin yung init ng ulo. Parang walang mangyaring kasakitan, di ba? Dapat merong isa maging mahinahon, no? Ngayon, kung parehong nagsalubong talaga yung init ng ulo, hindi talaga makakagawa talaga kayo or makakabuo talaga kayo ng away, mga ka-lifestyle, So, yun, again, sa lahat po ng mga motorista na nakakapanood ng video ko, I hope that video will serve as a aral or lesson para wala nang mangyari pang ganong klaseng incident na talaga namang medyo marami talagang naapektuhan that time, no? Imagine, relative mo na damay dahil sa kagaguhan mo, di ba? So, yun, nakulong din naman yung rider ng Fortuner, and then currently yung rider na binaril sa ulo buhay pa naman, critical lang. So, yun talaga yung totoong update, no, regarding to doon sa road rage incident. Huwag minsan paiiralin yung init ng ulo. Dapat sa dalawang nag-aaway meron talagang huminahon, no, para wala nang mangyaring kaguluhan, mga ka-lifestyle. So, yun yung nakita ko sa video. So, disclaimer po, kung meron man akong mga opinion na nabanggit na hindi nyo gusto, pwede nyo akong i-correct, no? So, again, nagbigay lang ako ng aking opinion regarding sa video na napanood ko. That's all, mga ka-lifestyle, no? And ako personally, motorista po tayo. So, naging magandang halimbawa yung video na yon para sa akin during that time na mga posibleng mangyari road rage. Dapat mahinahon lang tayo kasi hindi natin alam yung inaaway natin, meron baril, ganyan-ganyan, mabaril tayo, no? So, yun yung dapat isipin natin para wala nang mangyaring masama, no, sa atin. So, yun lang, mga lifestyle. Stay safe lagi tayo, no? Peace.